Maraming salamat po. May po masaya sa Amen. Amen. Kailangan tayo maging masaya. Pati-pati natin natin katabi. Good morning. Masaya ako kasama kita sa oras. Ay, yung sinasabi, bakit kaya yung morning ay good? Tingnan niyo, bakit yung morning good? Nasubukan niyo na bang bumati ng bad morning? Wala. Di ba lagi natin sinasabi good morning? Bakit good ang morning? Kasi, agising ka. Tama ba? Problema ka, kinagabihan, karamdaman ka, yung mga pinagdadaanan ka, pero pagsikat ng bagong araw, nagising ka. Kaya good morning pa rin. Amen? Kaya sa buhay natin, magpatuloy po tayo na maglingkod sa ating Panginoon Diyos. Tayo nagpapasalamat sapagkat tayo po nakakapagpatuloy po sa ating mga buhay. Buksan po natin ngayon ang ating mga Bible in the book of Luke chapter 19. Luke chapter 19, basahin po natin yung verse number 12. Sige po, basahin na lang po natin 12 and 13. Kung mga bisita, ay balik lang po bawat isa. Pwede lamang po pakinggan kung ano naman po ang kalooban ng Diyos na po ang buhay. Sige po, basahin po natin. Luke chapter 19. Basahin natin from verse number 12 hanggang verse number... Sige po, basahin na po natin hanggang verse number 16. 16 na po yan babasahin natin. Verse 1, sabi po na salita ng Diyos, He said, therefore, a certain nobleman went into a far country to receive for himself a kingdom and to return. Verse 13, kayo po, begin. And he called his 10 servants, and delivered them in 10 pounds, and said unto them, Occupy till I come. Verse 14, but his citizens hated him and sent a message after him, saying, We will not have this man to reign over us. Verse 15, kayo po, begin. And it came to pass that when he was returned, having received the kingdom, then he commanded his servants to go unto him, to whom he had given the money, that he might know how much every man had given. And verse number 16, sabay-sabay po tayo natin begin. Then came the first, saying, Lord, I found that gain and found. So po, tayo po lang din po saglit. At tayo manalangin at sabihin man namin, Diyos, ila sa lahat. At po, Diyos, pinagpupulit. Maraming salamat, minsan pa. Kami pinagdati po dito po sa inyong bahay sa bahan. Maraming salamat po, Diyos, sa mga ulit na pinawin, ulit na napakinggan. Nawag sa mga gilang po ng aming mga boses, mga kiling, ay patuloy mataas po ang inyong banal na pangalan. Maraming po salamat po, Diyos, pagkabasa po ng kasulatan. Namin po pagulay-gulay sa oras po ito. Mandalangin po namin sa Santong Banal Espiritu. Kayo po kumilos po sa aming kalagitnaan. Ipaunawa o Diyos ang gusto pamatid. Lalala po sa aming mga bisita. Nawa po Diyos, makita po namin ang aming mga sarili. At makita po namin kung ano po ba dapat namin gawin sa inyong pong harapan. Desire po Diyos, ang bawat mga Sunday schooler, nawa sa kanilang bulang edad, patuloy na sila po ay matuto na pupunta ng simbahan, makikinig na inyong mga salita at maglilingkod po sa inyo. Para po kayo o Diyos, pagpapatuloy po o Diyos ang aming pong paglilingkod, tapon niyo po sa inyong krus at inyong pong magkiling mataas sa aming pong kalagitnaan. Namin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, please be seated. So once again, good morning at tayo nagpapasalamat sa Diyos at tayo pumuli nagkasama-sama nagkakita-kita sa biyaya po ng Panginoon. Ako, maraming salamat din po. Ito sa lugar po ng mga taga-Maliwalo. Taga-Maliwalo sa Pascual. Ako, to God be the glory na kayo kasama natin sa oras na ito. So dito mga kapatid, ay nabasa ko natin the book of Luke chapter 19. Bigyan nyo lang po ng konting minuto para ipaliwanag po sa atin ang gusto yung pawatid ng Panginoon po sa atin. Kaya wala sabi ng Panginoon mga kapatid, bago pong kaganapan po ito, meron po isang kaganapan doon sa verse number 1 na si Jesus Christ ay dadaan po doon sa lugar ng Jericho. Nga po, na doon sa Jericho mga kapatid, siya po ay magpapakita ng miracle. So kaya meron siya nakasalubong doon ang pangalan po Zacchaeus, yung maliit, yung panda, yung isang publikano na niningil ng buwis. Doon po na ibig sabihin, si Zacchaeus po ay manggugulang, manggagancho. Alam niyo ba yung word na yon? Ang ibig sabihin, naminihasa siya. Tagasingil siya ng buwis ng gobyerno niya, lang pinapatungan niya yung sinisingil niya. Madaling salita siya ay nangumurakot. Pero dumating po sa punto mga kapatid na noong makilala niya, sabihin natin, marinig niya na si Jesus Christ ay dadaan doon sa kanilang lugar. Niloob po ni Zacchaeus na makilala niya sino ba si Jesus Christ. At yun nga, dumaan ang Panginoon doon. Kaso na dumaan yung Panginoon doon, mga kapatid, dinubog siya ng maraming tao.
No, pag inubo siya ng maraming tao at si Zacchaeus, dahil maliit lang siya, pandak lang si Zacchaeus, ano po nangyari? Hindi po siya makasingit. So ngayon, dahil hindi siya makasingit, no po, maraming tao pumahadlang, dinudurog ang Panginoong Yesus, kaya lang, dahil sa pagnanais po ni Zacchaeus na talagang gusto niya makilala si Jesus, ano po ginawa ni Zacchaeus? Di ba umakyat siya doon sa puno? No po, na yung puno yun, ay puno ng tinig, ng pangalan ni Sycamore tree. No po, umakyat ngayon siya doon sa puno na matinig. Ang nangyari po mga kapatid, nagkasugat-sugat siya. Pinagkawalan ngayon siya ng tao. Tignan mo, di ba si Zacchaeus yun? Yung publikano, yung taga-singil ng buwis, yung kuramot. Pinagkawalan ngayon siya, tignan mo, umakyat siya doon. Hindi niya alam, yung inakyat niya, puno ng tinig, nagkasugat-sugat. Pinagkawalan ngayon siya. Alam niyo ba si Zacchaeus? Dahil gusto niya talaga makilala si Jesus Christ. Mga kapatid, hindi sila pinakinggan. Umakyat pa rin siya. Hanggang matanaw niya ang Panginoong Jesus. At nung matanaw niya ang Panginoong Jesus, siyempre ang Panginoong Jesus, dahil nga pinagtawan ni Zacchaeus, di ba? Napatingin ngayon ang Panginoong Jesus kay Zacchaeus. At sabi niya, Zacchaeus, baba ka na. No? Baba ka na, ayusin mo yung tahanan mo sapagkat pupunta ako sa iyong tahanan. Tuwang-tuwang ngayon si Zacchaeus. No? Pupunta si Zacchaeus. Bakit? Kasi pupunta si Jesus Christ mismo sa kanyang tahanan. No po, ngayon nagpulong-pulungan yung mga tao. Bakit ngayon si Jesus Christ? Di ba si Jesus Christ ay taong matuwid? Sabi na po. Bakit siya pupunta doon sa bahay ng makasalanan? Sabi ng Panginoon, ang anak ng Diyos ay naparito, hindi para sa mga matutuwid. Kung hindi naparito ang anak ng Diyos na si Jesus Christ para sa mga taong makasalanan. Sapagkat sa totoo naman, wala naman matuwid sa atin ni isa. Tama po ba? Tayong lahat ng tao makasalanan. May pagkakamali, may pagkukulang. Sa madaling salita ng ginawa mga kapatid, tuwang-tuwa si Zacchaeus. Inayos niya ang kanyang tahanan. In-invite niya ang kanyang mga kaibigan. Nag-prepare siya ng maraming pagkain. And then, ano nangyari mga kapatid? Nagtipon ngayon sila. At dumating si Jesus Christ. Ipinangaral ang kanyang salita. Ngayon, nung nangaral ang Panginoong Yesus, pinaunawa ng Panginoon ang pera. Walang magagawa. Pagkamatay mo, hindi mo dadalhin ni sikutiling. Kahit anuman ang iyong posisyon sa gobyerno. Na po, walang mayor, walang sabihin natin na presidente. Na po, walang hari. Sa Panginoon, sapagkat lahat tayo ay pantay-pantay sa paningin ng Diyos. Walang doktor-doktor, walang engineer-engineer, walang pulis-pulis sa Panginoon. Tayong lahat ay pantay-pantay. Bakit tayo pantay-pantay? Kasi tayo makasalanan na nangangailangan ng kaligtasan. Naunawaan po ngayon dito ni Zacchaeus. Naunawaan ni Zacchaeus. Na po, nung naunawaan ni Zacchaeus, ano ginawa ni Zacchaeus? Ang sabi niya, Panginoon, naniniwala po sa inyo. Inaamin ko ang aking mga pagkakamali at tinatanggap kita sa aking puso. Tinanggap ni Zacchaeus si Jesus Christ sa kanyang puso. Sapagkat si Jesus Christ na makintaan patungo sa langit. So ngayon, sabi ni Zacchaeus, Panginoon, bilang tanda na talagang ako ay totoo sa iyo. Ang sabi ni Zacchaeus, kalahati ng kayamanan ko ay ibibigay ko sa mga may hirap. Dating matakaw sa pera, di ba si Zacchaeus matakaw sa pera? Gusto niya lahat, gusto niya sa akin yan, sa akin yan, sa akin yan, sa akin yan. Matakaw! Pero nung nakilala niya ang Panginoon, ano po nangyari? Nagsimula po siyang magparaya. Nagsimula po siyang matutong magbigay. Na po, kaya nung sabi niya, kalahati po ng kayamanan ko, ibibigay ko sa mahirap. At ang sabi ni Zacchaeus, mga kapatid, kung ako man ay nakapagdaya, kasi alam niya, mandaraya siya eh. Di ba? Alam niya yung dapat niya eh. Di ba? Na siya ay hindi patas, na siya ay kurapot. Ngayon sabi niya, ngayon Panginoon, bilang tanda na talagang ako ay nagiging totoo sa iyo, na ako ay talagang nagmamahal sa iyo. Sabi ni Zacchaeus, kung meron man ako na dahil isa, ibabalik ko ng makatapat na beses. Dinaya ka ng 100, ibabalik ko ng 400. Would you imagine? Ano po nangyari kay Zacchaeus? Nagkaroon ng tunay na pagbabago. Bakit siya nagbago? Bakit siya nag-iba? Dating matakaw sa pera. Dating sabi natin gahaman sa pakinabang. Nung nakilala niya ang Panginoon, gumawa siya ng bagay na mapapansin siya ng Diyos. Nga po, ano po naging dahilan? Sapagkat siya po ay naging totoo sa Panginoon. Natuwa ngayon ng Diyos
Natuwa si Jesus Christ. Bakit? Kasi nga nakita niya si Zacchaeus. Nagbago po talaga. Di ba karamihan ng mga tao hanggang salita lang? Tama ba? Pero si Zacchaeus, pinatunayan niya. Kaya nga sabi niya, Panginoon, bilang patunay, ibigay ko kayamanan. Kalahati ng kayamanan ko, ibibigay ko sa mahirap. May dinaya ko, ibabalik ko na makatapat na beses. Na po, anong naging kasiyahan po ni Zacchaeus ngayon? Yung mapaglingkuran niya ang Panginoon. Kaya ano po nangyari mga kapatid? Nagkwento ngayon si Jesus Christ dito po sa verse number 12. Ito po yung kasunod na verse. Dahil natuwa ang Panginoon, sabi niya sa mga disipulo na nandoon, eto ang karya ng Diyos. Kagaya siya ng isang pantas na tao, mayaman na tao, na meron siya mga kayamanan, at meron siya mga tagasunod, mga servant, na sila'y binigyan ng mga pinagkatiwalaan. Na po, yung isa binigyan ng 10, yung isa binigyan ng 5, yung isa naman binigyan ng 2, at yung isa binigyan ng 1. Na po, so ano nangyari? Nagpakalayo-layo yung master, yung rich man. Tapos ano po nangyari, mga kapatid? Bumalik ngayon siya. Na po, bumalik ngayon siya at tinitignan niya ngayon anong ginawa ng kanyang hinabilinan. Di ba? Kaya title po ng message po natin sa oras na ito, yung expectation. Alam ba yung word na expectation? Kaya ng isang magulang, o mga anak, makinig kayo ha. Mga magulang, nandito. Di ba mga nanay, nag-expect kayo sa inyong mga anak? Na darating yung time, ngayon, kayo ang nagbibigay. Mga tatay, di ba? Kayo nag-aalaga. Kayo nagpo-provide ng mga pangangailangan. Pero dahil di a time sa point ng inyong buhay, mga bata, makinig kayo, nag-expect ang inyong mga magulang someday, kayo naman ang tutulong. Umaasa ngayon sila na someday kayo naman yung magpo-provide sa family kasi there will be a point sa kanilang buhay, hindi na nila kayang magtrabaho. Gustuhan man nilang magtrabaho pero hindi na kaya. Kumbaga sa ano nangunginig ng tuhod. Diba? Napo, nandoon na. Yung panghihila ng katawan. Eh ngayon, kayo na yung malakas. Ngayon, kayo na yung may kakayanan. Nag-expect kayo yung mga magulang na ano? Magkaroon kayo ng isip. Di ba? Magkaroon kayo ng isipan na sasabihin mo, Ma, Pa, ako naman ang maghahanap buhay para sa atin. Tama mo ba mga nanay? Di ba nagmasa kayo ng gano'n? Yung sasabihin ng anak mo, Ma, ako naman. Di ba? Pero hindi. Sabi ng anak, Ma, wasan mo rito, Ma, ano ta pa? Di ba? Ayan yung mangyari, dempengari, manggilang ipos. Akala na nung malalaki na kayo, akala nila, graduate nila sa ganyan eh. Di ba? Kasi nung nagkaroon kayo ng pamilya, nagkaroon ng apo, di ba? O Ma, pag-ibantay mo na sa akin takapo mo. Di ba? Okay lang naman yun, mga kapatid. Pero alam niyo ba sa totoo lang, umaasa yung mga magulang. Yung gusto po pasilip po natin yung the word expectation. Kung paano ang magulang umaasa sa anak, alam niyo ba ang Diyos? Umaasa rin siya sa atin. Bilang isang mga nakapakakinig. Bilang isang mga nasabihin natin naglilingkod sa Panginoon. Umaasa kayo ng Diyos. Ano ang iyong gagawin? Alam niyo ba, sabi ko ng una nating verse, sabi niya dito, pero sinabi dito yung isa po kasing servant, binigyan siya ng 10 talento. No po, nasabi ng Panginoon, dito sa verse number 13, sa latter part, occupy till I come. Meron akong pinagkatiwala sa iyo. Ang sabi po ng Panginoon, ngayon, occupy till I come. Alam niyo ba yung word na occupy? Punuan mo hanggang ako ay muling bumalik. Ang sabi ng Diyos. No po, para bang sa buhay natin, tayo po'y pinagkatiwalaan ng Diyos. Alam niyo ba yung pinagkatiwala sa atin ng Panginoon? Paglilingkod, pagpupuri sa Panginoon. Kagaya pong church na ito. Alam niyo ba yung church na ito? Hindi lang pinagkatiwala ito kay Pastor Enerbon. Pinagkatiwala po ito mga kapatid sa lahat ng mga taong gustong maglingkod sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Diyos mga kapatid, meron pinagkatiwala niyo sa atin na ano? Hindi lang tayo basta nakikinig. Dapat naglilingkod tayo. Pastor, di ba pag nakikinig tayo, naglilingkod na rin tayo? Yes! Pero alam niyo ba talaga kung ano yung naglilingkod? Yung naglilingkod mga kapatid, merong
ginagawa. Ang naglilingkod, mga kapatid, nagtitik ng effort. Ang naglilingkod, mga kapatid, pinagpapawisan. Ang naglilingkod talaga nandun, mga kapatid, yung kanyang puso. Kailan niyo ba sabi ng Diyos? Anong expect ng Panginoon sa atin? Expectation, not for the believers. Ang title ng ating message, sabi ko ng unang punto, occupy till I come. Punuan mo. Anong kailangan natin punuan? Paglilingkod sa Diyos. Alam niyo ba, mga kapatid, humanly speaking, konti lamang yung taong may pusong maglingkod sa Panginoon. Konti lamang yung taong gusto pumupunta ng simbahan. Kadalasan ng mga tao, anong gusto puntahan? SM. Kasi sa SM, malamig. Di ba? Sa pumupunta ang tao, sa pasyalan. Di ba? Sa outing. Sa swimming. Di ba? Sabi ni Brother RJ, yung pamilya niya nag-swimming. Naiwan ngayon siya. Niyayaya daw siya kagabi pa. Tara, mag-swimming na tayo. Punta tayo sa Pangasinan, sa beach. Di ba? May nag-sponsor. Anong gagawin mo? Sasama ka na lang. May pagkain na. May sasakyan na. Sasama ka na lang. Pero maraming salamat si RJ. Pinili niya magsimba. Amen? Could you imagine sa tingin nyo, nalugi ba si RJ? Nalugi ba siya? Hindi na sayang na, no? Yung iba sasabihin, Pastor, minsan lang naman ang pagsuswimming. Diba? Sa tingin nyo, mas mahalaga, pagsuswimming o pagsisimba? Mga boys, ano mas mahalaga? Pagsuswimming? Pamamasyal? Ano mas mahalaga? Pagpunta sa mall? Diba? Ano gagawin mo sa mall? Paikot-ikot ka lang? Wala ka nang pinipili? Ano tawag doon? Window shopping. Diba? Pupunta ka doon sa may free taste. Ano yung free taste? Sabi nung nagbibigay ng free taste, uy, ikaw na naman. Diba? No, para bang magpunta sa SNR, ang daming free taste doon eh. Kahit hindi ka na bumili. Diba? Ngayon mga kapatid, ang gusto ko yung pasay dito, ang sabi po ng Panginoon, occupy till I come. Maglingkod ka hanggang ako'y muling bumalik. Sapagkat ang Panginoong Jesus, ang sabi niya, babalik siya muli. Diba si Jesus Christ, sa pagsilaw ng krus? Tama mo ba? Ikatlong araw, nabuhay siya na maguli, sapagkat hindi naman talaga siya namatay. Sapagkat siya Diyos. Ano namatay sa kanya? Yung katawan. Katawang lupa kasi yun eh. Ang katawang lupa, nasasaktan. Pero yung pagka-Diyos niya, ano man ang mangyari, mananatili siyang Panginoon. Ano pa nangyari mga kapatid, sabi ng Diyos? Nung siya ay paakyat sa langit, na po, ang sabi niya, babalik ako muli. Na po, sabi niya doon sa John chapter 14, basahin nga natin yung John chapter 14 and verse number 1. Na? John chapter 14 and verse number 1. Na po, sige nga, sis, pakibukas mo nga. Ang sabi ng Panginoon John chapter 14 and verse number 1. Let not your heart, ang sabi dyan, be not troubled. You believe in God, believe also in me. Ang sabi ng Panginoon, huwag ka masyadong paguluhan. Huwag masyadong malungkot. Maniwala ka sa Panginoon. Gaya ng pagpapaniwala mo sa akin, na sabi ni Jesus Christ. Pagkita sabi ng Panginoon sa verse number 2. In my Father's house are many mansions. Sa bahay ng Panginoon sa langit, marami daw mansyon. Para kanino yung mga mansyon na yon? Para sa mga tumanggap kay Kristo. Tinanggap niyo ba si Jesus Christ sa puso niyo? Baka hindi pa. No po? Kasi ang pinakamalaga sa buhay ng tao, pagtanggap kay Kristo sa puso. Hindi lang yung basta naniniwala, ha? Lagi ko sinasabi ito kasi nga si Satanas naniniwala sa Diyos. No po? Yan ang Satanas, hindi niya tinatanggap si Kristo sa kanyang puso. Kaya yung kahalaga ng pagtanggap kay Kristo, nandoon. Sapagkat yun daan patungo sa langit. Sabi ng Diyos, kapag tinanggap mo si Kristo sa puso mo, darating tayo, mamamatay tayo lahat, pero ang ating kaluluwa pupunta ng langit. Ano sabi ng Diyos? Tayong lahat ay mayroong mansion doon. Could you imagine? Di ba? Kung dito yung bahay mo ay bahay kubo kahit kunti. Ang halaman doon ay sari-sari. Di ba? Kung ngayon yung bahay mo ay nanguupa ka lang. Kung ang bahay mo ngayon ay barong-barong lang, pero sabi ng Diyos, dahil ikaw ay
tinanggap mo ko sa iyong puso bilang iyong tagapagligtas. Sabi ng Diyos, dahil man yung kamatay sa iyong buhay, may mansion ka sa langit. May mansion tayo sa langit. Kasi bakit? Tagapagmana tayo sa Panginoon. Kaya po, sabi ng Diyos, and if it were not so, kung wala man ang sabi ng Panginoon, I would have told you, kung wala man, hindi ko sasabihin sa inyo. Ang sabi ni Jesus Christ, I go to prepare a place for you. Pupunta pa ako doon para ihanda ang lugar para sa atin. Kaya sabi niya mga kapatid sa verse number 3. Verse number 3. Ano sabi niya sa verse number 3? Now po, and if I go and prepare a place for you, ang sabi niya, I will come again. Pagkatapos kong naihanda yung lugar para sa mga naglilingkod sa Diyos, para sa mga nagsisi ng kasalanan, para sa mga tumanggap kay Kristo, ang sabi ng Panginoon, babalik siyang muli. Diba? Kaya nga meron tinatawag mga kapatid, the second coming of our Lord Jesus Christ. Yung first coming, naparito siya nasa laman. Pinako siya. Na po, nagkaroon ng kaligtasan. Bakit? Kasi si Kristo ay nagsakripisyo. Tinubos siya ang ating kasalanan. Ngayon, babalik siya muli. Na po, for the second time. At ang kanyang purpose, para kunin ang kanyang mga anak. Mga nagsamba, mga nagsisi, mga tumanggap, at dadali niya sa kanyang kaharian. Ngayon, mga kapatid, sabi ng Panginoon, inuulit ko po, ano yung expectation ng Diyos? Ang expectation po ng Panginoon, habang hindi pa siya dumarating muli, habang hindi siya po bumabalik, ang sabi ng Diyos, occupy till I come. Punuan mo muna ngayon. Gawin mo muna ang kagustuhan ko habang hindi pa ako bumabalik. Diba? Pasilin niyo po mga kapatid, kagustuhan ng Diyos. Alin mo yung word ng kagustuhan ng Diyos? Diba, ang kagustuhan ng Diyos, iba yung kagustuhan natin. Tama ba? Sabi ko nga kanina sa inyo, ang kagustuhan natin, mas gusto natin nagpapahinga. Mas gusto natin nagsiselfone. Mas gusto natin pumapasyal. Pero ano ang kagustuhan ng Diyos? Ng tao ay magbigay ng oras para maglingkod sa Panginoon. Sa totoo lamang mga kapatid, konting oras lang, pero napakahalaga na sa harapan ng Diyos. Konting minuto lamang, napaka-importante sa Panginoon sapagkat nga hindi lahat ng tao ay handang maglingkod sa Diyos. Kaya sa aking mga bisita, sana po, every time na meron tayong pagtitipon, kasama po sana namin kayo. Sa Maliwalo po, pumupunta ako doon every Thursday. Na po, sa lugar po ni Nanay Maribel. Actually, kahit hindi ni Nanay Maribel, punta tayo sa bahay ni Nanay Len. Di ba? Doon tayo. Di ba? Pupunta tayo sa bahay ni Nanay Teresita. Di ba? Doon tayo. Di ba? Mas maganda yung lipat-lipat eh. Para yung bahay nag-bless. Naniwala ba kayo doon? Nag-bless yung tahanan. Hindi lang barkada ang maingay sa tahanan. Hindi lang siya na po ha. Sinanay, ako ingay sa tahanan. Na po, na kung hindi dapat mga kapatid sa tahanan napapahayag ang salita ng diba? Pupunta tayo sa bahay ni Nanay Elisa. Bahay ni Vincent. Diba? Pupunta tayo doon kay ate. Diba? Si ate, first time ko lang namin si ate, diba? Kilala mo na niya ng ate? Diba, no? Ako si Pastor Pogi, Pastor Enerbon. Diba? Madali tandaan, no? Ano pangalan mo? Elizabeth? Sister Elizabeth. No? First time ko sa mami. Sa Maliwan ko rin. Ano yung nanilay? Ano nanilay? Yun. No? Papasyal ako sa bahay. Diba? Sister, kilala mo na. Diba? So, ganun ang gagawin natin mga kapatid. Nang sabi ng Panginoon, maglingkod tayo. Pag may oras tayo, gumawa tayo ng mga bagay-bagay para sa Panginoon. Yung gusto po kasi ng Diyos, gumawa ka ng mga bagay-bagay para sa Panginoon. Napatugad din ang glory. Kahapon nakapagbisita tayo. Nakapagbisita kami sa pamahay po ni Nanay Rita. Diba? Nagdoon yung mga ate sisters. Diba? Ng kanilang mga anak, dati ganyan lang kalalaki, ngayon malalaki na. Diba? Na po, tugad din ang glory. Kasama natin ngayon si Nanay Rita. Diba? Sabi nga niya, Pastor, sa next time, hindi lang ako ang magsisimba. Diba? Kasi pag first time talaga ganyan eh. Pero there will be a time, sasama na. Di ba?
Ganyan po. Anong ibig sabihin? Occupied nila ikaw. Punuan ng gawain ng Diyos. Makinig ng salita ng Panginoon. Nakapunta kay Nanay Flor. Nandun ang kanya yung mga barkada ni Brother Glenn. Nag-Bible study si Brother RJ. Okay, imagine. No po, biyaya ng Panginoon. Anong ibig sabihin? Maghintay tayo na may ginagawa. Habang hinihintay natin ng Diyos na muling bumalik, maglingkod tayo na may katapatan. Na po, yung nung Friday, nagkaroon ng Layman's Fellowship. Na po, to God be the glory, nandoon yung mga men sa church. Na po, pagka-pray ni Tatay Erwin, di ba? Answer prayer agad, biglang lumusot eh. Di ba? Yan lang, wala kayo. Pero lumusot ng Biyernes, so imagine. Pero lulusot din yan. Di ba? Basta tayo ay patuloy na gumawa para sa yun po sinasabi ng Diyos, occupy till I come. Ano po? Expectation ng Diyos yan. Hindi ko expectation yan, ha? Inuulit ko, ang Diyos nag-expect sa atin. Umaasa siya na ikaw ay maglilingkod. Pangalawa, mga kapatid, nasabi niya dito, ano ba po yung expectation ng Diyos? Be in love with the Lord. Umaasa ang Diyos, ma-in-love ka sa Kanya. Di ba nga, sabi ko nga po kahapon sa Bible study ko ng iba, anong unang utos? Mahalin ang Diyos na buong puso, buong kaluluwa at buong pag-isip. Na expect ng Diyos, umaasa ang Panginoon, ma-in-love ka sa Kanya. In-love ba kayo sa Diyos? Totoo. Di ba kapag in-love ka sa Panginoon, lalapitan siya? Kapag in-love ka sa Diyos, aasa ka sa Kanya. Di ba? Magpapatulong ka sa Kanya, magpapag-guide ka sa Kanya. Kasi bakit? In-love ka sa Panginoon. No po? At ang sabi ng Diyos, dahil in-love ka sa Diyos, kahit napagod ka, kahit napuyat ka, kahit gutom ka, dahil in-love ka, patuloy ka lalapit sa Panginoon. Di ba mga kahit pag in-love kayo, masulyapan mo lang siya, masaya ka na, di ba? Di ba? Kahit wala ka pang pera, pambili ng, di ba? Toblerone, bibili ka, chocobot. Di ba? Yung bang kahit nagutom ka, mag-iipon ka. Di ba? Kasi bakit? Gusto mo na ikaw ay meron maibigay doon sa iyong iniibig. Kayo yung in-love eh. Yung in-love nagtitiis. Yung in-love, excited. Amen? Excited ba kayo mag-iipon sa Diyos? Ha? Ito, yan ha? Excited ba kayo every Sunday magkikita-kita tayo? Di ba napakasaya kung pag nagkikita tayo? Di ba? Tignan nyo mga katabi nyo, nagkikita kayo. Masaya ba kayo? Uy, yung iba yaka. Di ba masaya nagkakita-kita tayo? Kasi bakit? Alam nyo ba? There will be a moment sa buhay natin, hindi na tayo magkikita. Bakit hindi tayo magkikita? Kasi, pwede tayong datnan ng kamatayan. Na po, si Nanay Elisa nga, yung kumari nila doon, nanonood lang ng sayawan sa park, ay sa court. Biglang inatake. Kasi po may uso ngayon. Ano yung uso ngayon? Alam niyo ba may uso ngayon? Diba? Sinong gusto sa uso? Kasi ang uso ngayon, heat stroke eh. Diba? Diba minsan gusto niyo yung uso? O, sino gusto? Heat stroke. Diba? Yun yung uso ngayon. Atake. Sobrang init. Iba na ang panahon ngayon. Na po? Pero sabi ng Diyos, mga kapatid, ang tao wala pa rin kabaguran. Ang tao busy pa rin sa kanyang buhay. Kaya sabi ng Diyos, hey, sana pagdating sa akin, patuloy kang ma-in love. Patuloy kang magbigay ng oras. Na po? Kaya ito na ng Diyos. Saan niyo gusto ma-in love? Ha? Sino dito in love sa trabaho? Sino dito in love sa pag-aaral? Gusto mo, mahalagang trabaho, mahalaga yung ano. Oo, mahalaga lahat yan. Pero dapat in love tayo sa Diyos. Amen? Kasi kapag in love ka sa Diyos, bibigyan mo siya ng panahon. Bibigyan mo siya ng oras. Yun po nais ng Diyos. Ano pa mga kapatid? Expectation for the believers. The third thing, invest your life to the Lord. The word is invest. Alam niyo ba yung word na invest? Diba? Para bang sa ano yun? Yung business. Yung downline. Yan.
Scam yun, di ba? No? Oh, yung bang, ano yun eh, networking. Ano tawag? Anong word nila ginagamit? Ay, mag-invest ka. Pero mamaya-maya yung invest mo, wala na. Di ba? Kasi bakit? Yung investment sa mundo, madaming taong nag-i-scam. Pero alam niyo ba, kapag tayo in-invest natin ang ating buhay sa Diyos, hindi ka may scam. Di ba? Alam niyo ba, nais ng Panginoon, i-invest mo ang iyong buhay sa Diyos. Yung ipagkatiwala mo, na po, yung pagsasabihin mo, Lord, ngayon sa oras na ito, magtatanim ako ng kabanalan, magtatanim ako ng paglilingkod, magtatapat ako sa iyo. Sapagkat alam ko, kapag nag-invest ako sa iyo, darating yung time, aani ako. Amen po ba? Alam niyo ba, ginuulit ko mga kapatid, kapag ikaw ay nag-invest sa Diyos, hindi ka lugi. Invest mo yung oras mo. Invest mo yung oras mo, yung lakas mo. No po, would you imagine, ano po yung kaganapan po dito mga kapatid? No po, yung mga servant, may pinahirap, may pinagkatiwala 10, may pinagkatiwala 5, may pinagkatiwala 2, may pinagkatiwala 1. Anong ginawa ng iba? In-invest nila. Anong word na in-invest? Ginamit. Ginawa. Kinilos. Ano po nangyari? Nadagdagan. Nag-invest eh. Yung 10, naging 20. Nag-times 2. Yung 5, naging 10. Yung 2, naging 4. Kaso, yung isa, ano ginawa ng isa? Yung ginawa ng isa, mga kapatid, yung ginawa niya doon sa pinahirap, doon sa pinagkatiwala sa kanya ng Panginoon, itinago lang niya. Hindi niya ginamit. Tinago lang niya. Hindi niya tinry na maglako o sabihin natin gamitin. Kaya ano nangyari? Dahil tinago niya. Dumami ba? Dumami. Mga kapatid. No po? Kasi bakit? Hindi ginamit. Kaya alam niyo ba mga kapatid, ang buhay natin, ang oras natin, gamitin natin para sa Diyos. Lahat ng bagay na meron ka, gamitin mo dapat para sa Panginoon. Kasi mga kapatid, humanly speaking, ang sabi ng Diyos, ang tao po ay madamot. Ayaw niyang mag-share. Para sa isang batang kumakain ng chichirya. Na yung chichirya niya, tinatago niya doon sa kanyang bag. Na kapag kumakain siya, binubuksan niya ng konti. Di ba, Jomel? Binubuksan mo ng konti. Kasi baka niya si Vincent eh. Ingin. Di ba? Di ba yung galing bata ganun? Tama? Di ba si yan? Meron na siya. Magsisharon pa. Di ba? Subukan nyo naman pumunta sa mga handaan. Anong una? Walang dalang bag. Pag-uwi, may dala ng bag. Di ba? Kasi pala, may nakabulsang plastic. At alam nyo ba yung mga plastic ngayon? Yung meron ng ziplock? Di ba? Yung mga ziplock na. Anong gusto kong emphasize ito mga kapatid? Karamihan ng mga tao meron na, pero gusto pa niya. Ayaw niya yung word na mag-invest. Ayaw niya yung word na mag-share. Ayaw niya, mga kapatid, yung ugaling mag-kaloob. Di ba nga, sabi ng Bible, anong mas blessed? Di ba may sinabi ng Diyos eh? It is more blessed to give than to receive. Mas pinagpapala ang nagbibigay kesa tumatanggap. Pastor, paano yun? Di ba nga blessing kapag may tinanggap ka? Yes, blessing nga. Pero alam mo ba, mas mapalad yung nagbigay. Bakit nagbigay siya? Kasi siya ay pinagpala na. Di ba? Nakukuhanin niya magbigay. Bakit? Kasi sumusobra na. Anong ibig sabihin? Nakikita na yung blessing ng Panginoon. Anong nais ng Panginoon Diyos? Huwag mong sarili ninyong blessing. Alam niyo ba, di ba may mga taong sinasarili yung blessing? Ang dami na pagkain sa rep. Sharon pa na Sharon. Tapos anong mangyayari? Hindi man niya lahat na kakain. Anong nangyayari sa pagkain? Nasisira. Imbis na may taong baka
maibsan ang kanyang gutom. Di ba? Dahil nga tinago mo lang. Gusto mo lang kasi sa'yo. May tawag doon yung gusto mo yung nagpupuno ng ulam. Di ba? Hindi mo naman ngayon makain lahat. Hindi mo naman lahat maubos. Bakit hindi mo ibigay? Imbis na mapanis. Di ba? Imbis na masira. Anong gagawin? I-share. Pero alam niyo ba, may mga tao, sabi nila, gagawin nila, ganyan to. Kay mut na. Ano kung may mut? Di ba? Hanggang masira na yung pamangat kayo ng pamye. Pangit ko ng ugali yan. Amen? Ang nais ng Diyos, matuto tayo mag-share. Kaya ugaliin natin yung pusong magbigay. Ugaliin natin yung pusong mag-share. Di ba mga bata? Napakaganda kapag kumakain kayo, nagiging masayang lahat. Masinin yung mga bata. Nagiging magulo sila. Bakit? Kasi may isang batang hindi nagbibigay. Sabi niya, Mama, minsan eh, Mami eh. Ano kayo po? Diba? Kasi ganun eh. Pero pag nagbibigay, masaya. Diba? Kaya yun po nais ng Diyos. Nais ng Panginoon, kung ano man meron tayong i-invest natin sa Panginoon. Huwag tayo magkatubili na magbigay. Alam niyo ba yung nagbibigay? Kamukha yan. Nagkikita kayo sa likod. May mga nilitog siya. Mamaya, ang gagawin natin, magre-repack tayo. Amen po ba? Amen. Could you imagine, ang gawain na lang natin magre-repack? Hindi na tayo gagastos ha? Kasi meron na nagbigay. Could you imagine mga kapatid? Alam niyo ba yung gastos dyan? May gastos din yan. Ang gastos po dyan mga kapatid, kada buwan, 100,000. Eh, gusto? Sayang! Sabi ng iba. Hindi mo siya nagbigay. Na, ewan ko niya ba? Minsan sinasabi na, gusto mo na 100,000, kadami yan. Sayang, sana binigay na lang sa akin. Di ba? But could you imagine, yung nagbibigay, kasi may nagbibigay dyan eh, na-offer niya sa Diyos. Matanong, nauubos ba yung pera niya? Hindi naubos. Mas lalo pang binibless. Mas lalo pang dumadami. Bakit? Kasi nga siya ay nagpapagamit, nag-invest. Sinabi ko nga sa kanya, Brad, sabi ko, Brad, ang laki din ng gastos natin sa pagbibigay natin, no? Isipin mo yan, kung kukumpitin mo lahat, lagpas pa 100,000 ang gastos. Bira, pambayad na ng ano yan, pambili na ng ganito yan. Pero ano sabi niya, Pastor, hindi. Para sa Diyos yan. Amen, ano ba yung word na para sa Diyos? Yung para sa Diyos, hindi na para sa atin. Tama ba? Kasi para sa Diyos eh. Kunwari ako, may pera ako. Meron ako nilaan para sa Diyos. Hindi na sa akin ngayon yun. Kasi sa Panginoon na yun. Amen mo ba? Yun ang tinatawag, i-invest ko to sa Diyos. Di ba? Ipagkakatiwala ko to sa Panginoon. Kasi alam ko ang Diyos, totoo siya. Alam ko ang Diyos, ibabalik na rin. Kasi ano ba prinsipyo ng Diyos? Pag nagbigay ka, ikaw ay imagine. Kaya sabi ng Diyos, anong expect ng Panginoon sa atin? Mag-invest tayo. Anong invest mo? Buhay mo. Lakas mo. And the last thing mga kapatid, amen? Andiyan pa ba kayo? Amen. Expectation for the believers. Ano po yung una? Occupy till I come. Pangalawa, be in love with the Lord. Pangatlo, invest your life to the Lord. And the last thing mga kapatid, number 4, do what you can do. Gawin mo kung ano ang iyong magagawa. Alam niyo ba, Diyos, maasa siya na meron kang gawin. Kasi bakit? Kasi alam ng Diyos, meron kang magagawa. May nakausap ng ba kayong tao, sabi niya, Pastor, ala na akong balong gawan. Ay, ala na kayo kong balong gawan? Di ba? Kasi, alam niyo ba, pag sinabi niyo parang wala na kayong alam na gawin, parang sinabi mo nang gusto mo nang mamatay. Kasi bakit? Ala na kang balong gawan. Mga nanay, kung nanganda kayo po, di ba anak-anak dapat gawan? Di ba? Pagkagising mo pa lang, ang dami na dapat gawin. Tama ba? Pero maraming tao sadyang parang patugan. Parang walang pusong gumawa. Parang walang pusong kumilos. Nasabi ng Diyos, mga kapatid, ang nais po niya, nag-expect ang Diyos, gumawa ka kung ano ang iyong magagawa. Alam niyo ba ang Diyos, hindi siya umaasa doon sa wala ka.
Hindi umasa ang Diyos doon sa 5 na magbibigay siya ng 10. Kasi 5 lang yung pinagkatiwala eh. Di ba? Hindi siya umaasa doon sa 2 na magbibigay ng 5. Kasi 2 lang eh. Ano sabi ng Diyos? Hey! Sa bagay na meron ka, sa bagay na binigay ko, sa bagay na pinagkatiwala ko, doon ang iyong gawin. Sabi nga ng kasabihan, use what you got. Gamitin mo kung ano meron ka. Gamitin mo kung ano magagawa mo. Na po, kaya nyo ba mga kapatid, kung tayo ng lahat ay magpapagamit sa Diyos, marami po tayo magagawa. Ano natin magagawa? Doon sa group natin, Good Shepherd. Di ba, group? Nakita nyo ba yung mga ginagawa natin doon? Mga Bible studies, mga pinupuntahan. Na po, na could you imagine, meron tayo nagagawa, meron tayo napapastunayan. Bakit? Kasi meron mga nagpapagamit. May tumutulong. May mga nag-involve sa ministry. Kaya panalangin po mga kapatid sa buhay po ng bawat isa, patuloy tayo magpagamit. Patuloy tayo mag-involve. Patuloy tayo magkaisa. Magtulong-tulong mga kapatid sa abot ng ating makakaya. At lahat tayo, ilagay natin sa ating puso at kaisipan. Gagawin ko ito. Bakit? Kasi para sa Panginoon. Hindi ko gagawin ito. Nakakaya kasi kay pastor. Nakakaya kasi kay ma'am. Di ba? Hindi. Gagawin ko ito. Bakit? Para sa Diyos. Pupunta ako ng church, para sa Diyos. Makikinig ako, para sa Panginoon. Aawit ako, para sa Diyos. Magbibigay man ako, para sa Panginoon. Lahat para sa Panginoon. Kasi alam niyo ba mga kapatid, yung ginawa mo na hindi mo binigay para sa Diyos, magiging wala kabuluhan. Kaya challenge ko po mga kapatid sa buhay po ng bawat isa. Patuloy tayong gumawa para sa Diyos. Umaasa ang Panginoon. Nag-expect ang Diyos na meron tayong gawin. Na po, andito nga mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, yung gawain natin dito, napakalawak. Na po, may resources na tayo. May mga relief goods na. Na po, ano kailangan nilang gawin? Mag-invite. Ano kailangan nilang gawin? Maglingkod. Ano kailangan nilang gawin mga kapatid? Yun, mag-repack. Di ba? Kasi bakit? Nagpo-provide na ang Diyos. Nagkakaloob ng Panginoon. Ang kailangan nilang natin gawin, mag-isa. Mag-isa ba? Yun po nais na Diyos. Pastor, kaya ko ba yun? Kaya mo. Kaya niyo ba yung gano'n? Mag-iisa, mag-isama? Ha? Kaya niyo? Yung mga men, kaya niyo ba? Mukhang natutulog yata yung mga men, ha? Kaya niyo ba mga men? Mag-iisa? Mag-invest? Gamitin kung anong gagawa natin? Mag-involve lahat sa isang layunin. Lahat para. Kanino? Ulit, kanino? Sa Diyos. All for the glory of God. Lahat para sa Diyos. Sabi nga, nangawitin kanina, ligaya ng buhay kung kilala mo talaga si Kristo. Napakasarap maglingkod. Pagamat may problema, may mga pagsubok, may mga karamdaman, pero dahil alam mo yung ginagawa, ikaw ay may Diyos na pinaglilingkuran, Diyos na buhay na handa kang tulungan sa oras ng ating pangangailangan, sa oras ng mga problema, sapagkat ang Diyos natin ay buhay. Patuloy kang magiging masaya. Kaya sana po mga kapatid, sa buhay po ng bawat isa. Mga kabataan, andito kayo, may purpose sa Diyos. Ano dahil ng Panginoon? Magamit kayo sa gawain ng Diyos. Someday, kakanta rin kayo dito, kakanta. Someday, makakatugtog ka. Diba? Magpiplay ka ng mga instrument, magbibigay kang kapurihan para sa lahat. Para sa Diyos. Hindi para kay Pastor Paul. Hindi para sa akin. Hindi para sa iyo. Lahat gawin natin para sa Diyos. Pwede ba natin gawin yan lahat para sa Diyos? Huwag muna natin unahin ang ating sarili, unahin natin ang Diyos. Kasi yun ang Diyos, gusto ng Diyos eh. Huwag tayo maging sarili. Unahin muna na ang Panginoon. Yun po ang nais ng Diyos sa buhay po ng bawat isa. Kaya lang mga kapatid, sa maikling pananalita po ito, nangusap po ang Diyos sa atin. Tayo po lahat dito mayo. Sige po, tayo. Hingin natin ating mga mata. Sige po, hingin natin ating mga mata. Tayo po magdilay-dilay sa oras na ito. Nasabi ng Panginoon, nakita mo ba ang iyong sarili? Nakita mo ba ang nais ng Diyos ay iyong buhay? Ang expect ng Panginoon, ang Diyos ay iyong maasa. Ang tanong, masabi ng Diyos, baka sa buhay mo, pumapalya ka,
ang Diyos ay nalulungkot. Na sabi ng Panginoon, akala ko, nakikinig sa akin ito. Akala ko, gusto niya ako sa kanyang buhay. Akala ko, mahal niya ako. Pero bakit? Wala siyang oras sa akin. Pero bakit? Hindi ako binibigyan ng oras. Kaya sabi ng Diyos, patuloy na nag-expect ang Diyos. Umaasa pa rin ang Panginoon. Sa buhay mo, seserisohin mo siya. Sa buhay mo, bibigyan mo siya ng oras. Sa buhay mo, papansinin mo siya. Kaya sa oras na ito, nakita mo yung sarili. Bakit hindi mo ilapit ang iyong sarili sa Panginoon? Nasasabihin mo sa Panginoon, Lord, i-occupy ko po ang iyong gawain. Gagampanin ko po ang aking tungkulin. Lord, magiging in love po ako sa iyo. Lord, i-invest ko po ang aking buhay. Lord, gagawin ko po kung anong aking magagawa para po sa inyo pong gawain. Pwede mo ba kausapin ng Diyos? Ano man ang iyong mga pinagdadaanan? Pagsubok, karamdaman ng problema, patuloy kang paunahan ng Panginoon. Mangyayari po yan kung ilalapit mo sa Diyos. Sapagkat sa Diyos, may magagawa ang Panginoon. Ang Diyos, nais niya na mapakinggan ang iyong tinig. Kaya sa oras na ito, ilapit mo lang sa Kanya. Sa iyong pagkapigit, huwag kang titingin sa iyong katabi. Lumapit ka sa Diyos. Nangusap ang Diyos sa iyo kanina. Ngayon, ito naman ang chance mo para ikaw naman ang mangusap sa Kanya. Bakit hindi mo sabihin sa Diyos? Ano ang iyong mga problema? Ano ang iyong mga pinagdadaanan? Ano ang iyong mga karamdaman? Ilapit mo sa akin ang sabi ng Diyos. Sapagkat nasabi po ng Panginoon, tutulungan kita. Sabi po ng Panginoon, gagabayan kita. Sabi po ng Panginoon, magpo-provide ako sapagkat ako'y Diyos na buhay, Diyos na tunay, na pwedeng ipagkatiwala ang iyong buhay. Tuloy po natin sama sa panalangin ang ating mga sariling, ang ating pamilya, magulang, nanay, tatay, lolo't lola, asawa, kapatid, mga anak. Panalanginan po tayo. Lahat tayo may pangangailangan. Lahat tayo may dinaramdam. Kaya sabi ng Diyos, patuloy natin ipanalangin ang bawat isa. Ama namin Diyos, nakila sa lahat. Patuloy kami po ay nagpupuri po nagpapasalamat. Na minsan pa o Diyos, kami po'y nagkatipot. Minsan pa o Diyos, napahayag po ang iyong mga salita sa aming po kalagitnaan. Na bilang mga nakakapakinig ng inyong pong salita, kayo po'y nag-expect po sa amin. Kayo po'y umaasa na meron po kaming gawin. Kaya Lord, nawa, hindi po nawa kami ibaliwala ang inyong nais sa aming mga buhay. Kung hindi, patuloy po namin gawin ang inyong kalooban. Maglingkod nawa po kami. Magbigay nawa po kami ng oras. Patuloy po namin ipakita ang aming pagmamahal sa iyo. At nawa o Diyos, patuloy po namin i-invest ang aming buhay. Alam po namin, pagdating po sa inyo, hindi po kami lugi. Sapagkat kayo'y Diyos na totoo. Diyos na nakikita ang bawat pagsasakripisyo, bawat pagnanais po namin na kayo ay handang magpala sa aming mga buhay. Kaya Lord, nawa, ano man po ang aming magagawa, ano man po ang aming mga abilidad, ano man po ang meron kami, willing nawa po namin itong ipagamit sa inyo. Willing nawa po namin ipahiram sa inyo. Willing nawa po namin, O Diyos, na ipagkaloob ito sa inyo. Sapagkat alam po namin sa inyo, hindi po kami malulugi. Hindi po kami mawawalan. Sapagkat kayo po ang taga-dagdag. Kayo po ang taga-multiply. Kayo po, O Diyos, ang taga-pagkaloob. Kaya Lord, andito po ang inyong mga anak na nilalapit po, O Diyos, sa inyong pupanan. Inyo po silang tulungan. Mga nanay, tatay, lolo't lola, patuloy niyo po bigyan ng kalakasan. Bigyan ng kagalingan sa kanilang mga karamdaman. Ano man po ang mga kakulangan, O Diyos, ibigay niyo po, O Diyos, yung mga walang trabaho. Bigyan niyo po ng trabaho. Bigyan niyo po ng mga sideline. Upang makunan po ang mga pangangailangan po nila sa pang-araw-araw. Bless you rin po, Diyos, ang mga kabataan po nandito, mga anak, nawa, patuloy na lumaki, namitamot po sa inyong pong harapan. Paalis sa katigasan ng ulo, at nawa, O Diyos, magbigay ng oras sa inyo, ipagamit ang kanilang buhay, ang kanilang lakas. Maiwasan po ang masamang markada, maiwasan po ang masamang gawain, masamang bisyo, at nawa, lahat po kami ay magsama-sama mag-ayos,
paglingkod at gumawa ng mga bagay-bagay para po sa inyong mga kapurihan. Lord, salamat po sa lahat. Sa inyong mga salita, sa inyong mga paggabay. Lord, alam ko po na bawat mga salita nyo ay hindi magiging walang kapuluhan. Kung hindi, O Diyos, ito may magiging mahalaga. Kung kami po ay nakinig talaga. Kung kami po ay tatanggapin po namin ang inyong nais sa aming mga buhay. Kaya Lord, salamat po. Salamat po, O Diyos, sa lahat ng bagay na inyo po pinagkaloob sa amin. Sa inyo po ang papuri, sa inyo po ang pasasalamat. Lahat po yung aming langin, hinihiling po namin sa katamis, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Amen po. Sige po, please be seated. Sige po, announcement po, no? Pagkatapos po natin mag-offering, tapos po natin offering, meron po tayong merienda, no? Yung mga adults po ay sama-sama, yung mga young people, Brother Emerson, sama-sama kayo mag-merienda. Pagkatapos po natin mag-merienda, ay magkakaroon muna po tayo ng pag-repack ng mga relief goods. Okay lang po ba? Tutulong po tayo, amen? Tayong lahat na po ay magtutulungan sa bagay po ito. Tapos pagkatapos po yun, no, ay tapos na tayo maglingkod sa Diyos. Kasi yan po lahat ay paglilingkod sa Panginoon. Sa nawa po, na po sa Diyos po ang papuri, sa Kanya po yung pasasalamat. Na? Brother Emerson, ba't wala yung mic natin? Ito, wala. Sige po, gawin po natin, tayong lahat dito tumayo at tayo po dumako sa ating offering. Brother Emerson. Wala lang. Bilang pasalamat sa nakalipas na kabutihan ng Diyos sa akin. Ako nagbibigay bilang patunay ng Diyos pa rin pinakamahalaga sa akin. Ako nagbibigay ay sa pagpapalataya sa hinaharap ang Diyos ang patuloy na magpapala sa akin. Di po, in examining this, at tingin natin kay Natin Erwin ang ating pag-offering prayer. Di po, pinuko po tayo sa dali manalangin, let's pray. Bilang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon po ito, sa oras po ito, na muli po kami nagkatipon sa inyong bahay-sambahan upang patuloy po namin kayong pasalamatan sa aming mga. Salamat po, Panginoon, sa mga biyaya na inyong pong binibigay sa araw-araw po namin pamumuhay. At muli po, Panginoon, humihingi po ako ng kapatawaran sa aming pong mga pagkakasala at pagkukulang. Patuloy niyo pong itama ang aming mga puso, tama ang aming mga kaisipan, sa bawat mga paggawa po namin, sa bawat mga desisyon po namin, nawa sana maging kalooban po ninyo. Lord, salamat po sa inyong pong mga salita na patuloy na nahahayag. Ito po ay magiging hamon sa buhay po ng bawat isa, na kami po ay magpatuloy, na kami po ay magtiwala po sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang higit na nakakaalam ng buhay po ng bawat isa. Lord, salamat po sa lahat ng inyong pangunguna, pag-iingat po sa buhay po ng bawat isa. Aking din po nilalapit ang aming tithes and offering. Kayo po magpala, kayo po magbalik ng masaganang pagpapala sa mga kamay na magkakaroon. Maraming salamat po sa lahat. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Sige po rin sa this as we sing our song si Jesus ang lahat sa buhay. May kasiyahan
tayo po mga physical na mga motor. Maraming salamat Panginoon kayo kung patuloy na magbigay po ng katagumpayan at gabay Panginoon kasiyahan po sa buhay po ng bawat isa at yun rin po sa ating fellowship. Maraming salamat Panginoon at mga dalayan sa pangalan ng Jesus. Amen. Sige po, maupo po lang sumayo. Sige, magpasounds na lang. Magpasounds na lang. Sige po. Tapos, sinisipin yung pinag natin. Gilis ma'am. Yung tubig natin, Brad. Tapos, kaya people, ayusin niyo yung ano. Ang ibang walang ginagawa. Yung mga repack natin. Yung mga adults po, dito tayo, yung mga nanay, tatay. Malaki yan.